Patunay ngang world-class ang Pilipinas. Mula dekada 40 pa hanggang ngayon, ilang Hollywood films na ang shoot sa ating bansa. Kaya naman ang publiko umaasang malaki ang maitutulong nito sa ating turismo at masabing it's more fun in the Philippines. May news to go si Nelson Canlas. Pagmarin ni Jeremy Tampulong, ito ang ilan sa mga pangunang... Ilang linggo ding sinubaybayan ang shooting ng pelikulang The Bourne Legacy. Hindi magkadaugaga ang mga tao habang pinapanood ang bida ng pelikula na si Jeremy Renner na tumatawid sa EDSA. Namanghari ng ilan sa stunts at action scenes. Sa tulong ng Philippine producers ng pelikula, maayos na naisakatuparan ang shooting ng pinakaabangang sequel ng Bourne film series. They ask us if you're available, if you can help them. Then they come over for a scout. Then we line up the locations and we show it to them. Yung babagay, yung aangkop sa requirements nila. It's a matter of interpreting, I guess, the director's wishes and the producer's demands kung anong bagay. Sa makailang beses na pagbisita ng Hollywood Film Production Company sa Pilipinas, sanay ng araw ang grupo ni na June Hoban na tumulong sa mga dayuhan. Ang ilang artista ng pelikulang Platoon gaya ni Charlie Sheen, sumabak pa raw noon sa 2 linggong intensive training sa bansa bago simula ng shooting. Minsan na ring nag-shoot dito si Tom Cruise para sa pelikulang Born on the 4th of July ng premyadong direktor na si Oliver Stone. Ang action star na si Chuck Norris, makailang beses na ring nag-shoot sa Pilipinas. At hindi lang mga tanawin ng bansa ang bumida sa mga pelikulang ito. Sa An Officer and a Gentleman, tampok din ang hari ng kalsada, ang jeepney. At sino nga bang makakalimot sa pelikulang Apocalypse Now ni Francis Ford Coppola na tumagal ng ilang buwan ang shooting sa Pilipinas? Pero kwento ng isang film historian, early 1940s pa lang daw, mayroon ng Hollywood production na nag-shoot sa ating bansa. It was until 1949 when the first real big Hollywood film was done here in Manila. It's a war movie set in the Philippines, World War II movie, and the title is An American Guerrilla in the Philippines. It was directed by a German film director, the great Fritz Lang. At tulad ng body double ng isang aktor, naging stand-in din para sa ibang bansa ang Pilipinas. There were 2 big films that were shot here in 1961. Merrill's Marauders, directed by Sam Fuller, and No Man is an Island. And No Man is an Island is set in Guam, and then Merrill's Marauders is set in Burma. Sa Year of Living Dangerously, pinalabas na Indonesia ang Pilipinas at kadalasay Vietnam sa maraming war films. Kasunod ng pagbisita ng mga Hollywood film productions, ang pagsikat din ng ilang lugar sa Pilipinas. Tinuruan tayo ng Apocalypse Now na mag-surf sa baler. At sa tulong ng pelikulang Too Late a Hero, dumami ang lumangoy sa Boracay. Nabighani naman si Josh Hartnett ng I Come With The Rain sa waterfalls at view ng Mount Diwalwal. Pero kung may rave reviews ika nga tungkol sa ating bansa, meron din namang tila hindi natuwa. Tumatak naman sa maraming Pilipino ang hindi kagandahang komento noon ng artistang si Claire Danes matapos mag-shoot ng pelikulang Broke Down Palace sa Maynila. Doon nga ako na-quote sa Hollywood press na I cannot apologize for her acerbic tongue, but I hope she chokes on it. Paminsan-minsan meron talaga makakalusot. Sayang lang sana umikot siya. Pero yung mga kasamahan naman niya noon, si Bill Pullman, si Kate Beckinsale na sikat ngayon, gave us glowing remarks. So, bumabalanse naman yan. Sa pagtampok ng pelikula sa isang Hollywood film, umaasa ang maraming makakatulong ito sa ating turismo. Panahon ng araw ito to put our best foot forward, ika nga, at magpakitang gilas sa buong mundo. As they said, it's more fun in the Philippines. Nelson Canlas, GMA News.